Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang maiksing storying ibabahagi ko sa inyo. You can call me Brenda. I'm 37 years old and a doctor sa isang ospital dito sa Kalakhang, Maynila. I'm actually a surgeon at sa profesyon ko nakilala ang Mr. Kong si Roger. Isa siyang anesthesiologist. Madalas kaming magka-partner sa tuwing may mga operation sa ospital. Kaya masasabi mo ring madalas kaming magkasama. Sa 7 years naming magkasama bilang mag-asawa, ay hindi naman nagkulang sa akin ang mister ko. May 2 kaming anak at nag-aaral sa magandang paaralan. Ang mister ko naman kahit pabisi sa trabaho ay hindi pa rin nakakalimutang lambingin ako. Kahit magkasama kami sa bahay, ay madalas pa rin niya akong batiin sa duty. Isorpresa ng yakap at halik. Wala na akong hahanapin pa at talagang maligaya na ako sa piling ng aking asawa. Pagdating naman sa kama, ay aktibo pa rin naman kami. Pero dahil na rin sa trabaho, ay hindi masasabing madalas na katulad ng dati. Nasanay na rin naman kami at nasasatisfy pa rin naman ako ng mister ko. Kahit daddy body na siya, ay malakas pa rin ang kanyang resistensya dahil madalas siyang mag-ehersisyo. Ganoon rin naman ako. Hindi ko hinahayaang hindi maging fit ang katawan ko. Isa sa assets ko ang pagkakaroon ng magandang hubog, lalo na sa abdominal area. Kaya kahit sakto lang ang kalusugan ng hinaharap at likuran ko, talagang lumalabas raw ang pagkahad ko dahil sa hugis ng bewang ko, ang sabi ng mister ko. At minsan, ay hindi ko rin naman naiiwasan ang magkaroon ng mga secret admirers. Hindi naman ako kagandahan, Diyos ko, pero ilang beses kong narinig na kamukha ko raw si Patricia Javier, pero tinatawanan ko na lang. Nariyan ang may mag-iiwan ng message sa office ko. Flowers, gift, at mga emails. Alam ko namang nasa ospital lang rin sila. Rare ang magkaroon ako ng maliligaw na pasyente or kasama ng pasyente. Pero dahil alam nilang may asawa na ako, tumitigil na rin sila. I'm very happy with my husband and I could not ask for more. Matapos ang isang matagal na operasyon, ay nagpasya ako at ang mister ko na magpahinga sandali sa lounge area ng surgical ward. Medyo kritikal ang pasyente at natapos na ang aming operasyon, maggagabi na. Sa pagod ay hindi ko na natanggal ang hairnet ko at nakaupo na lang ako sa brown na sofa at nakatitig sa TV pero hindi ko maintindihan ang palabas. Mukhang pagod na pagod ka, Han. Lumapit sa akin si Roger at may dalang bote ng iced tea. Umupo siya sa tabi ko at hinalikan pa ang noo kong pawisan. Umiti lang ako. Hindi ako gaanong makasagot. Ang sarap ipikit ng mga mata ko. Idinikit ko ang malamig na bote ng iced tea sa gilid ng noo ko. Thanks, Han. Sagot ko naman sa kanya. Sakit ba ulo mo, Han? Tanong niya. Ay, hindi naman, pero stress lang ako sa OJT kanina. Ang tagal i-close ng ugat. Naku, hindi ko alam kung saan ba nag-aral ang batang yun. Ay, nagsimula na naman ang bibig ko. Pero wala Stress talaga ako. Pagpasensyahan mo na, Han, she's young at kakaunti pa lang ang experience niya. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan, di ba? You're just stressed out. Baka gusto mo munang magpahinga saglit sa office mo, Han. Siguro nga, Han. Hello po, Doc Roger. Kukunin ko lang po yung basura. Biglang nagsalita si Mando, ang janitor sa floor namin. Oh, ayan. Tamang-tama. Mando, halika rito at may kailangan daw sa'yo. Wika ni Roger at lumapit naman ang binata. Madipuno ang katawan nito at kayumanggi. Sakto lang din ang mukha niya kaso medyo maraming tagyawat. Sa trabaho ba naman niya ay talagang magkaka-pimples ka? Ano po yan, sir? Tanong niya.
Han, itong si Mando pala magaling magmasahe. Why don't you let him give you a massage para naman ma-relax ang pakiramdam mo? Gulat ako sa mungkahi ni Roger. Okay lang ako, Han. I can handle it naman eh. No, Han. I think you needed a good massage. Ikaw na lang magmasahe sa akin, Han. Han, parehas tayong pagod. Besides, magpapamassage rin ako kay Mando after mo. Okay lang ba yon, Mando? Okay lang po, Dok. Hindi pa naman po ako ganun kapagod. Nakita ko pang tiningnan ni Mando ang katawan ko. Okay, fine, pero Mando, mag-shower ka muna please. Medyo maasim na yung amoy mo eh. Hintayin kita dito, okay? Uwi ka ako kay Mando. Tumingin lang siya sa akin at nakangiti si Roger. Well, I don't wanna sugarcoat it. Yun naman talagang naamoy ko eh. Sige po, doktora. Balik na lang po ako. Ramdam ko ang medyo nahihiyang boses ni Mando bago ito umalis. Ay, nagsisimula na naman ang pagiging masungit mo, Han. Well, may naamoy naman talaga ako, Han. Ayoko namang mga misuka kami sa loob ng office ko, no?